araw. Risa Hontiveros, Ana Delisha Risa Navarro Hontiveros para pakita mo sa akin. Yan. Yung baba natin. Yan po ha. Oh. Nakikita niyo po ba ito? Sa ngayon ay nag-uumapaw ang kanyang galit. Simbuyo ang mga patalim na yan. Talagang hindi ko alam pero po ito ay simbuyo ng galit at mula dun sa galit na yun ay natatali siya sa isang bagay. Ito pong kung makikita niyo po, i-explain ko po ito ha. Again po, itapo ng pangit. Kung ano man po nakikita ko sa tarot, yun lang po ang i-explain ko. Nakikita nyo ang isang babae, siya ay nakatali at nakapiring. Ang ibig sabihin po nito, kinakailangan ang babaeng ito ay makaalpas. Galit po yan. Bakit ko nasabing galit? Ito po ay pula. So ano po ba ang nagbe-burning like a fire? Ito po ay nakasuot ng isang pula, babae. Ito po ay nagsasign siya na si Madam Risa Hontiveros ay maraming, ayan po, nais mangyari. Yung galit niya na hindi ko maintindihan kung saan po talaga pupunta ay nagpapakita sa kanya ng matinding pag-iingat. Bakit pag-iingat? Kasi matalas ang kutsilyo, matalas ang mga espadang nakapaligid sa kanya. Ito po ay yung simbolo. Paano ko nasabi na may galit po? Makasubihin nyo na naman, makaganito ako. Hindi po. Ito, ayan. Babae na natatali sa puot. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga espada? Hindi po ba ito'y matalas? Ito ay mga ideyang matatalas na nais niyang mangyari. Napakarami po niyang gustong ipaglaban daw. Bakit daw? Kasi nakatusok sa lupa. Pero kung ito ay hawak niya, ibig sabihin nito, dapat ipaglaban. Dito po, wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po. Kung mapapansin niyo po, nakatali po ang babae. At ito po, since siya po talaga ang ating binabasahan, so ire-represent po niya ito. Siya po ay nakapiring ang mga mata. Ibig sabihin, ang pinaglalaanan niya ay ang kanyang nais ipaglaban. Sarado ang kanyang mga mata sa anumang katotohanan. Sarado ang kanyang mata sa anumang nakikita ng ibang tao. Ang sa kanya, sarado siya. Ang nais niyang ipaglaban ay kung ano ang kanyang laman ng isip at kung ano ang laman ng kanyang damdamin. Hindi ko po dito sa tarot na to, gusto kong ipakita at iparamdam po kay Madam na opo, lahat po ay po pwedeng gawin. Lalo't sa inyo, nasa politika kayo. Pero ayon po, ito po'y payo. Kung inyo lang pong mamarapatin, napakinggan, nakapiring po kayo dito. Sana makitang matanggal po yung piring na yan. Kasi kung makikita ninyo, pag natanggal yung piring na yan, unti-unti po, itong ipinaglalaban po ninyo na talagang idinikit nyo na po sa lupa, ang ibig sabihin po nito, hindi nyo po hawak ang sitwasyon. Maaaring dumating po yung time na yan din po ang magtali sa inyo. Ito po. So, wag nating hayaang dumating ang panahon sa darating na mga panahon na ang inyong ipinaglalaban ang huhusga po sa inyo at magtatali. Ito po ay payo lamang. Wala po akong kinakampihan. Tarot lang po ang binabasa ko. Ayan po. Ang mga espada na matatalas, ibig sabihin ito yung mga nais ninyong gawin. Ayan po. Ayan, hindi po hawak ng kamay kung hindi nakatulos sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, pag nakatulos sa lupa, delikado po ito.
at kayo po ay may piring. Ibig sabihin po ng piring, hindi nyo po nakikita kung ano ang inyong ginagawa o ipinaglalaban. Maaaring sa inyo ay tama, pero sa paligid ninyo ay may mga mali na nakakakita. Bakit po nasabing mga maaring sa paligid ninyo ay may maling nakakakita? Kasi po kung mapapansin po ninyo, wala ritong tao. Pero mayroon po doong kastilyo. So ang ibig sabihin po, at ang kulay po ay nagre-represent po ng katauhan ng sambayanan. So again and again po, wala po akong kinakampihan, ini-explain ko lang po na hanggat maaari po maghinay-hinay. Madam, maghinay-hinay po, ito po ay para na rin po sa inyo. Maaaring sa inyo po ay tama ang inyong pinaglalaban, pero doon po sa kulay ay nagre-represent ito ng kakaiba sa paningin ng iba. So dito po ay pinapayuhan ko kayo na maghinay-hinay. Dahil baka dumating po ang panahon, yan din pong inyong mga ideyang iyan o anuman po ang ipinaglalaban ay siya rin pong magtali sa inyo. Yan po ay payo mula po sa isang tarot. At sana po huwag ma-mislead or huwag ma-misinterpret ang aking pagbasa. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Ayan. Yun po ang payo ng tarot, madam. Medyo kailangan tanggalin ang nakapiring sa iyong mata. At ang emosyon ay huwag masyadong pairalin dahil nakagagawa ng mga desisyon na maaring tama sa iyo pero sa iba ay hindi tama. At yun nga, papasok yung sitwasyon na lahat ng nakatusok, yun po ay gusto nyong itanim. Kumbaga gusto nyong idig, gusto nyong gawain. Pero hindi nga po umaayon siya sa sitwasyon. Yun po ay payo. Ito, nakita nyo po ito, isang hermit o isang babala na magkaroon ng kaliwanagan ang bawat hinahawakan o bibitawang salita. Maaaring dumating ang panahon, ang liwanag ay biglang susulpot dahil sa tingin po ng iba. Ito again, bakit ko naman nasabing sa tingin ng iba pero wala naman po tayong nakikitang tao. Hindi nyo po ba nakikita na ang isang tao ay napapalibutan ng kulay? Sa isa pong nagtatarot at nagsasalita ang tarot sa isipan nila, kapag nababasa talaga ang tarot, true color po ay sasabihin nila. Sa ngayon po ay madilim ang tinatahak ng ating gobyerno. Naghahanap po ng ilaw. Kaya, ang sinasabi po rito, kung mapapansin nyo po, bakit kailangan ng ilaw? Ibig sabihin po nito, kayo po ay kinakailangan humawak ng ilaw. Kung ano man po ang ipinaglalaban o gusto nyo ipaglaban, kinakailangan nyo pong lagyan ng liwanag. Bakit po nasabi ko pong kayo ito? Ito po ito at nakapiring po ang inyong mga mata. Sana po ito'y kumatok sa inyong puso kung ano po ang inyong ipinaglalaban, madam. Tarot po ang nagsasabi, walang pwedeng magkundina sa inyo. Pero ito po ang sinasabi ng tarot, kailangan ng kaliwanagan. Kung may emosyonal na nararamdaman sa puso, kailangan tanggalin, serbisyo ng pambayan, isa-isang tabi muna ang mga personal na mga kaisipan. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, wala po akong sinasabi. Ang tarot po ang nagsasabi na kailangan ng kaliwanagan. Kasi po dadating ang time, pangit po ito, dadating ang time, hindi po magiging maganda ang resulta ng sobrang emosyon